Pinagpalang tanghali sa inyong lahat at welcome po sa ating Awakening of Faith program. Ngayon ay araw ng Friday at merong espesyal na pagpapala ang programa na ito mula sa Panginoon Diyos para sa bawat isa sa inyo na manunood mula umpisa hanggang sa huli. At maaari antabayanan ninyo at i-share nyo na rin ang ating program. Like and share sa inyong Facebook timeline o di kaya sa mga GCs na meron kayo, group chat. At yung mga makakapanood nito ay magiging pinagpala rin. Kung maaari, maganda na rin kayo ng tubig kasi mamaya meron tayong prayer of agreement at ito ay babasbasan ni Pastor at kapag ito ay ininom mo, ito ay magbigay sa iyo ng kagalingan ng himala at kalayaan sa lahat ng trabaho ng masama. At kung maaari, kung meron kang mga prayer request, pwede mong ilagay dyan sa comment section. At ito rin ay maipanalangin. Kaibigan, kung ikaw ay merong mga problema, kahirapan, meron kang duda o tanong, meron kang gustong marisolbahan na issue sa iyong buhay, nandyan lang po ang helpline ng ating simbahan. You can call us at mag-reach out ka at nandyan ang pastor ay tutulong sa iyo at ibigay kung ano yung pangangailangan mo at sa pamamagitan ng spiritual na suporta, ikaw ay magtatagumpay sa problema na ito dahil itong action of faith na gagawin mo ay pararangalan ng Panginoon Diyos. Itong pag-reach out sa amin sa pamamagitan ng pagtawag sa helpline. Okay? Ngayon ay araw din pala ng Friday and I invite you na magdala ng rosas dahil ito ay papahiran ng banal na langis at saan mo madalhin ang rosas na ito ay magbubukas ng pintuan ng pagpapala tagumpay sa iyong buhay. Kung ikaw ay malapit sa ating main church, main cathedral sa UCKG Building, General Rojas Avenue, Araneta City, Cubao. So, magpunta ka, meron pang alas 3, alas 5, at alas 7:30 ng gabi ang ating main service. And you can check also sa address or you can scan yung QR code para malaman mo kung saan yung pinakamalapit na address ng UCKG Help Center diyan sa lugar mo. Okay? So, kaibigan, gusto ko na panoorin natin itong malakas na testimony na meron tayo. Magbabalik tayo sa ating Awakening of Faith program at mamaya maririnig nyo ay isang malakas na mensahe. Hello po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Vanessa at nandito po ako para i-share sa inyo po yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, yung pagpapala ng Diyos sa buhay ko. Kasi noon nung hindi ko pa kilala yung Diyos, wala pa ako sa Simbahang Universal. Yung buhay ko noon desperado talaga. Desperado ako sa buhay. Yung tipong, lalo na sa financial, yung tipo na kapag nagka-problema ako, hindi ko na agad alam gagawin ko kasi nga hindi ko kilala yung Diyos. Tapos, laging kapos, kahit na nagtatrabaho ko noon, laging kapos, malaking sahod, pero kapos pa rin yung financial ko, kinukulang ako talaga. Hanggang sa maimbitahan ako ng isang katrabaho na magsimba sa Simbahang Universal. Tapos, doon nag-start na unti-unti naririnig ko yung Diyos, tungkol sa Diyos, at tungkol paano maging tapat sa Diyos. Hanggang sa nag-decide ako na maging tapat sa Diyos. Ibalik yung para sa Diyos, ibalik yung ikapo. Hanggang makita ko yung resulta, unti-unti, o resulta sa buhay ko. Kasi noon kala ko, walang direksyon yung buhay ko. Noon nakala ko na wala akong talento, wala akong alam sa ibang bagay. Pero nung naging tapat ako sa Diyos, nakita ko yung direction niya. Nakita ko meron pang magbo-boost pa yung yung talento ko. Hanggang sa makita ko na pwede pala ako magluto. Tapos nung naumpisahan ko na magluto, binigyan ako ng wisdom na magbukas ng online business. Tapos nakita ko na patuloy, nag-uumpisa yung negosyo ko lumalago. Nakita ko na yung mga customers dumadami, tapos
Nakita ko din yung patuloy na binibigay ng Diyos na mga idea na patuloy niya binibigay sa akin. Tapos patuloy rin yung provision niya sa mga customers. Kaya nagpapasalamat ako kasi nakilala ko yung Diyos sa Simbang Universal at naging tapat ako sa Kanya. Naging tapat ako sa Diyos sa ikapu ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng pagpapala. At naniniwala ako na kung magiging patuloy akong tapat sa Kanya, patuloy niya rin akong pagpapalain. At marami pang pagpapala na ibibigay niya sa akin. Maraming salamat sa Diyos. Nagbabalik po tayo sa ating Awakening of Faith program at tumungo na tayo ngayon sa ating message. At ano ba ang message ngayong tanghaling ito? It's all about kung ano mangyayari sa darating na linggo sa lahat ng UCKG Health Center sa buong mundo at dito rin sa Pilipinas. At ano nga bang event na meron tayo this coming Sunday? Magkakaroon tayo ng live in color events. So itong event na ito ay para sa mga taong sinasabi nila na ang buhay nila ay walang kulay, walang ganda, o walang buhay. Kaya nga gusto ko na imbitahan ang bawat isa sa inyo na makapunta sa araw na ito. You see, basahin natin kung ano ang nakasulat dito sa Biblia. Ecclesiastes chapter 2 verse 17. This made me hate life. It was depressing to think that everything in life is useless, like trying to catch the wind. So you see, merong mga tao na ganito ang kanilang pag-iisip. Sila yung namumuhi sa buhay nila, pakiramdam nila, walang na silang magandang kinabukasan. Ang buhay nila ay miserable, puno ng kalungkutan, ng pagdurusa, at kahirapan. Tingin nila ay wala nang magiging maganda pang pwedeng mangyari sa kanilang buhay. Even yung mga ginagawa nila sa mundo ay tila paghahabol sa hangin. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan ang lahat or wala rin namang kahinatnan sa bandang huli. So may mga taong they are really depressed. Depressed sila sa sitwasyon ng pamilya nila, marriage nila. Depressed sila sa sitwasyon ng kanilang studies or sa kanilang work, career. Sila ay depressed dahil sa isang problema or mga mahirap na sitwasyong kinakaharap nila. They are depressed dahil sa mga past na nangyari sa kanila, na nagbigay sa kanila ng trauma. Itong mga taong ito, ang buhay nila ay puno ng kahinaan. Yes, kung ikaw ay ganito na kinamumuhian ng buhay, ikaw ay isang taong, depressed, ikaw ay isang tao na puno ng pagdurusa sa iyong kalooban, itong event na ito ay sa darating na linggo ay para sa iyo. Amen? Basahin pa natin kung ano ang nakasulat dito sa Biblia patungkol sa kung ano ang sinabi ni Job. Basahin natin dyan. I am always sad and depressed without any relief. I stand up in the public meeting and cry for help. You see, kung meron tayong kilala sa Biblia na isa sa mga talagang nagdusa sa buhay na ito, ay itong si Job. Si Job before, meron siya ng lahat. Meron siya magandang pamilya, meron siya isang masagana at mayamang pamilya or buhay, meron siyang magandang kalusugan, lahat ay maganda sa kanya. Pero dahil sa isang trahedya, sa isang sakuna, namatayan siya ng kanyang mga anak at sinumpa ng kanyang asawa ang kanyang Diyos at siya ay nawalan ng
mga kabuhayan, maraming mga nawala sa kanyang material na bagay, siya ay nagkaroon ng malubhang sakit, ang buhay niya talaga ay naging miserable. At dahil sa mga sitwasyon at mahirap na pinagdaanan niya sa kanyang buhay, anong pakiramdam niya? Siya ay laging malungkot, siya ay depressed. So, even si Job dumating sa point na nawala na siya ng pag-asa na mabuhay. Tila ang lahat sa buhay niya ay wala ng kabuluhan. But tingnan ninyo ang sinabi ng kanyang kaibigan na si Elihu na naging boses ng Diyos para sa kanya. Basahin natin diyan ngayon. He shall pray to God, and He will delight in him. He shall see His face with joy, for He restores to man his righteousness. So anong sinasabi ni Elihu? Kung ang isang tao ay gagawa ng panalangin sa Diyos, ang Diyos ay masisiyahan sa kanya. At ibabalik ang kasiyahan o kagalakan sa kanya. Ipapakita ng Diyos ang kanyang katuwiran o kabutihan doon sa taong ito. So imagine, itong kaibigan ni Job na si Elihu ay ginagamit ng Diyos para magsalita sa kanya upang hindi tuluyang mawalan ng pag-asa itong si Job. At ganun din naman kami kaibigan, kami mga lingkod ng Diyos, ay ginagamit ng Diyos para magsalita sa iyo na hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Na hindi mo kailangang sumuko o gumawa ng masama. Na hindi mo kailangan, wakasan ang buhay mo para lamang magkaroon ng kagustuhan mong kapahingahan. Dahil, na even kapag ang isang tao nagpakamatay, hindi siya pumatay ng ibang tao, pero pinatay niya ang kanyang sarili. Ito ay malaking kasalanan sa Diyos. At pwedeng ang kaluluwa ng isang tao na yon ay pwedeng mapahamak sa impyerno sa lawa ng apoy. So, wala talagang, kapahingahan para sa isang taong pinipiling wakasan ang kanyang buhay. So, kaibigan, kung anong sinabi ni Elihu kay Job, yun din naman ang sinasabi ko para sa bawat isa sa inyo. This coming Sunday, magpunta ka. This coming Sunday, manalangin ka. At yung Diyos, ibabalik niya ang kasiyahan sa iyo. At ipapakita niya ang kabutihan niya para sa iyo. At kung ano yung nangyari kay Job, mangyari din sa iyong buhay. Ano bang nangyari sa bandang huli? Sa bandang huli ay nalugod ang Diyos kay Job at ibinalik kung ano ang nawala sa kanya. Ibinalik ng doble. Muling nabuo ang kanyang marriage at nagkaroon muli siya ng mga anak na dumoble pa kung anong meron siya sa kanyang kabuhayan, sa kanyang kayamanan. Nagkaroon ng doble sa lahat ng meron siya. So, naging double blessed si Job. Pero bakit? Kasi hindi niya pinili na sumuko. Hindi niya piniling wakasan ng kanyang buhay. Hindi niya pinili na talikuran ang laban sa buhay nito. Nagsimula siyang, dumepende sa Diyos, magtiwala sa Diyos, magpatuloy na sinusunod at ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. At ganoon din para sa iyo. Hindi pa huli ang lahat. Huwag kang susuko. Magpunta ka this coming Sunday. Alam mo na ang address ng ating main church, main cathedral, at alam mo rin kung saan matatagpuan ang addresses ng ating mga branches. Alam mo na kung saan ang lugar ka magpupunta para magkaroon ulit ng kulay, magkaroon ng buhay, magkaroon ulit ng kalakasan, magkaroon ulit ng isang buhay na dakila mula sa Panginoong Diyos. Kaibigan, kung hindi ka susuko ngayon at pipiling magpatuloy at magpapatuloy ka na gamitin ang iyong pananampalataya sa Diyos at sa pangako nito, siya ay nangako sa iyo na ibibigay niya sa iyo ang idoble
o triple o 10 beses o 100 beses pa sa buhay na meron ka ngayon. Amen? So, kaibigan, tandaan mo, this coming Sunday, ang ating main service ay 10 a.m. Panonoorin mo itong napakagandang video na ito about life in color at pagkatapos kunin mo ang tubig dahil ipapanalangin natin ang iyong tubig dahil papasok na tayo sa ating prayer of agreement. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Paano mo ito ilalarawan? Walang buhay. Hindi kaaya-aya. Nakakawala ng gana. Pero tingnan mo ang parehas na mga video kapag nagkaroon na ito ng kulay. Hindi ba't napakaganda, nakakamangha at buhay na buhay? Ganito ang buhay na gusto ng marami, pero hindi lahat namumuhay sa isang makulay na buhay. Siguro meron kang parte ng nakaraan mo na nag-alis ng kulay ng buhay mo, mga salita, pangyayari o karanasan na nagdala sa iyo sa kadiliman. Hindi pa huli ang lahat. Ito ang pagkakataon na binibigay sa iyo ng Diyos para alisin ang shades of gray sa buhay mo at gawin itong masaya, mapayapa, at puno ng buhay. Gawin mo ang unang hakbang ngayong darating na linggo at magsimula ka ulit na kulayan ang buhay mo kasama ang Diyos. Hello everyone, pagpalain po kayo ng Diyos, magandang tanghali po sa iyong lahat. So we are here one more day in this prayer of agreement. So let us join our faith right now. At kung ikaw ay meron yung baso ng tubig o yung bot ng tubig, so hawakan mo ito na yun for us to be praying with all our faith sa pangalan ni Kristo Jesus. So there you are, pikit nyo ang iyong mga mata and let us pray right now. Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, pumapasok kami na yon sa iyong banal na presensya, my Lord, to surrender, to present the lives of all the viewers of this program, to present the lives, my Lord, of each and every person listening to our voice right now. My Lord, tulungan mo sila. My Lord, send your angels to help, to strengthen their faith. My Lord, maybe this person is facing a hard moment. Maybe this person, my God, ang tao na ito, may pananampalataya, pero ay puno ng problema, puno ng pagdurusa, puno ng sakit. Oh, my Lord, I ask you right now, help your people. And my Lord, bring the miracle they need in their lives. Bring the answer. Bring, my God, the results that only your presence can bring. That's why, Panginoon Diyos, we present our faith to you. And there, my Lord, where this person is right now, where your people are, my God, your power will be coming to them at this very moment. This is what we ask you. In the name of the Lord Jesus, so Panginoon Diyos, basbasan mo ang baso, ang pot ng tubig, and when they drink from it, I believe that your blessing, my God, will be poured out upon each one of them in the name of the Lord Jesus. So there where you are, kaibigan, konti ng tubig, you can drink right now, and as you drink of this water, receive power, receive healing. Tanggapin mo na yon ang kagalingan, ang himala, ang kalakasan mula sa langit, mula sa Diyos right now in Jesus' name. Oh my Lord, this is our faith, that as they drink of this water, your power will be poured out, my Lord, upon each one of them. And there where you are, my friend, if you believe, tanggapin mo na yon, ang kapangyarihan ng Diyos to help you, to strengthen you, and to bless you.
all the areas of your faith, of your life, of your family. My God, this is what we believe. And we surrender ang lahat sa iyong kamay sa pangalan ni Cristo Jesus. And there where you are, if you believe and if you agree, sabihin mo na iyong malakas, Amen, in Jesus' name. Well, believe you are blessed already in the name of Jesus. So I would like to be finalizing this program, encouraging each and every one of you to be joining your faith together with us, doing even more by attending a service today. Today, Friday, we know it's the day of deliverance. So we have a very special service in every branch of the Universal Church here in the Philippines today. So you're all invited to do so in one of the times. For example, I'm here in Antipolo, and the address of our church is Antipolo City. It's second floor, BAJ Building, Barangay San Roque, Oliveira Street, it's Antipolo City. So all of you are invited to join your faith together with us, and for sure, God is going to be blessing you. So all of you, not only from Antipolo City, but also the surroundings, also you who are living in Taytay, in Tanay, in Binangon, in Cainta, all of you who are here in the province of Rizal, you are more than welcome to join us in this faith, and for sure God is going to be blessing you much more in Jesus' name. So may God bless you all. Have an excellent day, and see you next time.